darating yung time, pagpapasalamatan mo yung sarili mo dahil may skill ka na na-obtain this 2024. Huwag nyo nang palipasin. Tandaan nyo guys, hahanapin nyo lang kung ano yung skill. No, sabi ko nga sa inyo, gawin yung goal ang skill. Cause money will follow. Diba? Ano yung pwede nyong gawin? So, trading. Ito, sa trading. Ako, trading ako eh. So, medyo okay na ako dito. So, syempre ako, gusto ko rin mag-grow. Diba? So, magano ako. Gusto ko rin, kagaya niyan. Sabi ko nang una, ako po ay mekaniko. Tumalon ako sa pagiging trader. No, naging full-time trader ako and yeah, dito ko nakuha talaga yung financial freedom ko dito sa trading, no? So I don't need to work. And dito rin ako nakapagpagawa ng marami pang businesses, no? So gusto ko rin naman mag-growth pa, okay? So syempre, bilang tao, sumusubok rin tayo ng mga ano pa yung makaka-growth sa atin. Yan. So kayo, alamin nyo kung ano ba yung makakatulong sa inyo. Ayan. Dropship ba kayo? Magpi-freelancing ba kayo? So more on ngayon, ang tao nasa freelancing na, di ba? Ayan. VA, content creator, affiliate, marketing, 'di ba? Online teaching. Ayan, so mga English teacher, 'di ba? Kung ikaw magaling mag-English, Japanese teacher, or what, kung ano pa, no? So alam ko itong online teaching na to, maabot rin to ng mga 30,000 to 40,000, 'di ba? Doon ka lang sa loob ng bahay kasi may estudyante po kami, meron po kaming arsenals na nag-online teaching rin po siya, 'di ba? Nakukuha niyo yung point na pwede mong gawing ah dito, yung skills mo pwede mong siyang i-convert as your cash flow, di ba? So, yun ang kailangan yung alamin, no? Yun yung kailangan yung alamin. Then, you need to apply this itong tinapik natin kanina. Yan, di ba? Break down your goals. So, kunyari gusto ko maging freelancer, kailangan kong hatiin to. Ano bang aaralin ko sa freelancing? Di ba? Pagbi-video editing ba? So, ano yung una kong aaralin? Yan. So, divide larger goals into the smaller goals. No, hanggang sa maging eksperto ka. Create a plan. Establish routines, no? Monitor your progress. Kung ikaw ba ay nag-i-improve, yan, stay adaptable. Yan. And also, learn from setbacks. So, syempre, hindi naman maiwasan na mag-fail tayo. Pero we need to keep moving forward pa rin. Okay? Darating yung time, pagpapasalamatan mo yung sarili mo dahil may skill ka na na-obtain this 2024. Huwag nyo nang palipasin. Tandaan nyo guys, ngayon lang naman mahirap yan eh. 3 months for a long-term success. 'Di ba? Pagpapalit mo ba yung long-term success mo? Sabihin ng iba, ay mahirap eh. No? Mahirap, Doc, mahirap eh. Tanungin ko kita, hindi ka ba naghihirap ngayon? Mamili ka, maghirap ka ngayon for the long-term success or ituloy-tuloy mo na lang na parang wala kang goal ngayon. 'Di ba? Taon-taon na lang, ganito na lang mangyayari sa'yo. Ayan. So, guys, gusto ko mag-focus kayo. No? Kung hindi man sa trading kasi medyo risky nga ang trading sa ibang paraan. Okay? Meron tayo diyang pwede niyong pag-aralan yan. So, saan pa pwede natin pag-aralan yan, mga yan? Ayan. Saan ba natin pwede pag-aralan yan, mga yan? Ayan. So, pwede natin yan pag-aralan sa YouTube. Di ba? Mga books, e-books. Magbasa-basa tayo ng libro. So, kita nyo yan, guys. Oh. Oh, ang dami nating libro dyan. Di ba? Sa YouTube, meron tayo niyan. Oh, YouTube University. Online course.
kahit kami guys, nag-a-avail rin kami ng online course para lang pag-aralan yung bagay na yun. 'Di ba? Kasi ang binibili mo doon yung knowledge nung ano eh. Paano niya nagagawa yun eh. 'Di ba? Lastly, sa community, maghanap tayo ng community na makakatulong sa atin doon sa bagay na gusto natin. Gusto mo trading? Meron tayong market strategy. Maliban pa sa market strategy, napakarami pang community dyan na handang tumulong na mapaunlad rin yung mga newbies natin. Diba? Kung ikaw ay baguhan sa trading, may mga community na tumutulong rin dyan. May mga pre-webinar na rin, kagaya nito. Diba? O kung ikaw naman ay gusto sa freelancing, hanap ka ng group. Magtanong-tanong ka doon. Diba? Pero kung, yun nga, ito yung mga paraan natin para, alam niyo yun, maano natin, mapag-aralan natin kung ano yung papasukin nating landas. Ayan, so Arsenals daw is a good example. Ayan. So, syempre, trading is my choice. Di ba? Kaya tayo nandito is that para matuto mag-trade. Tama? That's our choice. For now. Mamaya may iba pa kayong choice. Di ba? Mamaya, tama nga si Doc. Parang gusto kong pasukin yung pag-t-shirt printing. So malaki rin na ang kinita namin do sa pag-t-shirt printing. No? So, kung gusto niyo pasukin 'yon, anong ginawa ko noon? So, syempre, nagtanong ako. No, hindi na ako dumaan ng YouTube kasi tamad ako manood eh. Meron akong kaibigan na nagturo sa akin. And also, books, no? Nagbasa rin ako ng mga books about sa uh, mga techniques, 'di ba? How to sell. Ayan. And also, may mga kaibigan din ako na tumutulong rin sa akin kung uh, paano sila kumikita doon sa pag-t-shirt printing and ano, no? Ayan. So, syempre, nag-grow rin ako. Nagigets nyo? Ganun rin naman dito sa trading. Ganun rin naman ginawa ko dati. Nung ako yung nag-uumpisa, anong ginawa ko? Una, nanood lang naman ako sa YouTube. Then, pumasok ako sa mga iba't ibang online course para matuto. Then, syempre, naghanap ako ng community. Even nga dun sa ano ni Marvin Pabis, pinasukan ko yun dun sa online course niyo. 'Di ba? Kasi gusto ko lang magkaroon ng more knowledge about dito sa papasukin ko. Although nakikita nyo kasi yung mga kinikita ko dun sa mga My Day ko, sa mga TikTok ko. Pero guys, tignan nyo naman, i-backtrack nyo yun. No? I-backtrack nyo yun. Ang dami ko ring napatalo, ang dami ko ring ginastos para sa group ko. Para sa, bago ko kitain yun, talaga namang taon. 'Di ba? Hindi rin biro. Okay? So, naghanap rin ako ng community, naghanap rin ako ng mga kapartner ko. And ngayon, meron tayong market strategy group. 'Di ba? So, yeah, pwede kayong magtanong-tanong sa kanila. Besides, alam nyo, depende sa kung ano yung tatahakin natin. Ayan, so YouTube University. Sino dito? Yung galing sa YouTube University. Ayan. So, you can watch almost all the courses on YouTube. Skills that you want to acquire if you don't self-study. YouTube is fine for those who plan to build a skill set. So, yeah, maganda rin ang YouTube, no? Maganda rin ang YouTube para sa mga nag-uumpisa. So, for example, ako hindi ko alam rin talaga bago ako magpa-mentor, kailangan ko munang alamin kung ano yung papasukin ko. 'Di ba? Hindi naman ako magi-invest lang na magi-invest, pera rin yung ilalabas ko eh. 'Di ba? So sa mga gusto ng skill set, paano yung ginagawa ng iba, paano sila kumikita. So one of the best is dito sa YouTube. Okay? Google University. Ayan. So YouTube, one of the best para mag-aral dito. Okay? Ayan. So, pero yun nga, you need to filter out the thing that won't help your growth. Ang YouTube kasi maraming video eh. Hindi mo alam yung iba kung content ba
or totoo ba? Basta may mga content lang. Ayan. So, because self-learn is just more on doon sa ating learning curve na tinatawag. So, alam niyo yung tinatawag na learning curve. So, learning curve, ito yung madadapa ka muna. 'Di ba? Sabi nga nila, yun yung dahilan kung bakit may pambura ang lapis. 'Di ba? Kasi, para itama yung mga pagkakamali. Nagkakaroon kasi tayo ng learning curve na tinatawag. Okay, lalo na especially kapag tayo ay newbie, 'di ba? Lamang na lamang yung ating learning curve diyan. Lalo na kung wala ka pa mapagtanungan, YouTube lang rin talaga. Tapos yung nagtuturo sa YouTube, di mo alam kung legit ba talaga siya or hindi. Pero still, makakagain ka pa rin naman ng knowledge. Kaya ang mararekomenda ko sa inyo is i-filter out nyo kung ano ba yung pwede nyong mag-gain na knowledge at makakatulong sa career growth nyo po. Okay? Ayan. So, kung trading ang papasukin natin, ito yung mga main course natin na kailangan nating aralin. So, we have the trading terminologies, support and resistance, candlestick, market pattern, market pace. So, ang dami rin natin kailangang aralin kapag mag-aaral tayo ng trading. Pero sabi ko nga sa inyo, kung trading talaga yung focus nyo this year, pwede nyo namang hatiin to eh. 'Di ba? Your smaller goal, divide it your bigger goal, divide it to smaller goal, 'di ba? Ayan. Para hindi ka masyado na-pressure. Pero yun nga, kailangan nyo ng consistency doon. Okay? Hindi pwede na bukas na lang, ganyan, ganyan, di ba? So, yung iba alam ko marunong na nito. No? Yung iba marunong na nito. Anong gagawin nyo na lang? Ang kailangan nyo na lang is i-refine nyo kung yung pag-aaral nyo nito. Di ba? Kasi meron na kayong skill. Skill na po ito. Kapag ito na pag-aralan nyo, dadagdagan nyo na lang ng method or ng strategy, pwede na kayong kumita dito. No? Ilan lang yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ito na yung magiging way mo para mag-earn ka talaga sa trading. 'Di ba? O, yan. So, dadagdagan natin the fundamental and also yung ating risk management. So, ang dami na nito. Nagtuturo sa YouTube University. Open na to. 'Di ba? Pero yun nga, kailangan mong aralin ng mabuti or you need to filter out dahil iba-iba ang turo nila dito. Okay? Hindi lahat is yun nga. Yung iba content lang rin kasi talaga yung hanap nila, 'di ba? Kaya yun nga, you need to filter out yung kailangan yung matutunan. Pero goods pa rin naman kasi kahit anong mangyari may matututunan ka pa rin naman. Okay. Books and e-books. Ayan. So, I also recommend to read a book. Guys, nagbabasa ba tayo ng libro? Nagbabasa ba tayo ng libro? Napaka-importante ang pagbabasa ng libro sa totoo lang. It's a big help to gain valuable knowledge from the expert. It improves our focus and our memory in the things we read and also increase the things we learn and it's getting better, no? Napakasarap magbasa ng libro sa totoo lang. Ang dami mong matututunan and hindi halo-halo yung mga matututunan mo kagaya sa YouTube. Kasi 'di ba yung mga expert natin, so for example, yung mga magagaling pagdating sa uh, real estate or yung mga magagaling pagdating sa pagte-trade is sinusulat nila. No? Sabihin na lang natin sa trading, yung libro ni Mark Minervini, 'di ba? Yung way back 2021 nung nag-stock champion siya. So na ano niya na naisulat niya rin kagad 'yon. 'Di ba? So kung mababasa niyo 'yon, ang dami niyong matututunan rin talaga. Paano yung mga tactics niya, paano niya pinasok yung stock na yun, paano siya kumita ng ganito. So napakasarap pagka nabasa niyo yung libro. 'Di ba? So I recommend guys na matuto tayo magbasa ng libro, no? Magi-increase kasi rin yung focus natin. Improves our focus, 'di ba? So, sino dito yung mga nagbabasa ng libro? Meron ba dito nagbabasa ng libro?